Ayan, sa experience ko, sobrang effective siya. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Maymay. So, kamusta na kayo? I hope you are all doing fine. And for today mga beshies, I'll be sharing you naman yung isa sa most favorite ko talaga tong ingredient Itong aloe vera pagdating sa skincare and also para sa aking hair na talaga namang nuknukan ng dry bago ko ginamit yung aloe vera plant. Actually, yung raw and fresh hindi siya yung soothing gel lang. So, ayan siya mga beshies. After kong gamitin, ayan na siya. And alam niyo kumintab talaga yung hair ko. Parang alam niyo yung nabuhay siya. Nabigyan ng buhay talaga. Disclaimer lang mga beshies. Ito is my personal experience lang. Hindi ko pwede masabi na dahil experience ko to is ganun din yung magiging experiences ninyo or yung experience ninyo. Very important na always do patch test para malaman ninyo kung mahihiyang kayo or hindi. I-leave lang ninyo sa inyong kamay yung aloe vera or yung fresh aloe vera gel para makita ninyo within 24 hours kung wala bang magiging side effects sa inyo or wala kayong magiging skin irritation. So for today nga, ayun na nga ang aking bonggang-bonggang hair ngayon brought to you by aloe vera, fresh aloe vera. Kung nakanood na kayo ng previous vlogs ko, alam niyo na sobrang love ko yung aloe vera. And even for my face, nagkaroon na rin ako ng review niyan na ginamit ko ng 3 days tuloy-tuloy. But again guys, always do patch test kasi hindi lahat nahihiyang. Sa experience ko, nakatulong talaga siya ng malaki lalo na sa dry and damaged hair ko. Dahil na nagpakulay ako ng buhok ewan ko 3 months ago na yata or 4 months ago. Yan yung naging effect niya. Naging karoon siya ng dry, as in nag-dry siya. Diba yun naman yung normal na nangyayari. So kung yung problema ba ninyo ay tungkol sa kanyang pagda-dry at gusto niyo yung magkaroon ng volume yung hair ninyo or for hair regrowth, nakakatulong din talaga tong si aloe vera. Papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit and also sasabihin ko muna sa inyo kung ano yung mga advantages niya or kung saan siya pwedeng gamitin. Unang-una na dyan is yung dandruff. So kung meron kayong dandruff, kailangan nyo lang i-rub siya sa inyong scalp and yun, malaking tulong talaga siya para sa may mga dandruff. Pagka meron naman kayong oily hair, nakakatulong din itong si aloe vera kasi naki-cleanse niya yung ating yung ating buhok. Tinatanggal niya mga beshies, yung mga extra oil ng ating hair, lalo na kapag yung mga ginagamit nating shampoo or conditioner ay maraming mga chemicals. So ito yung mga safest way din kasi para magkaroon ng shinier hair and also matibay or mapigilan din yung hair loss. Para naman sa may mga naglalagas na buhok, actually qualified din ako dito Kumbaga kasi itong si aloe vera, meron din siyang vitamin B12 and also folic acid which is also important para sa hindi maglagas ang hair natin or sa hair fall. Meron din siya doon. Although wala siyang enough clinical evidences na talagang magsasabi or studies na magsasabi na effective siya for hair loss. Pero isa itong alternative talaga. Worth the try talaga to. Kasi sa experience ko, nakatulong talaga siya. Lalo na kapag naglalagas yung hair ko, talagang ginagawa ko yun na parang yung area na merong, di ba minsan yung napapanot kung saan man naglagas yan. Kung saan naglagas, doon ko siya talagang nilalagay. Mas maganda na kung sa buong hair nyo kasi or sa buong scalp ninyo. And bago ko ipakita sa inyo yung video, gusto ko lang itong sabihin sa inyo kasi hindi ko yata siya nabanggit doon sa video nung habang ginagawa ko na very important na kapag bagong bili lang yung aloe vera or bagong pitas, lalo pag bagong pitas, may nilalabas yan na parang yellowish na latex which can cause skin irritation or pangangate kasi may mga ganun Kailangan patuluin nyo muna yung dahon, ipatayunin nyo pagka hinugasan ninyo para matanggal yung mga yellowish latex na yun. And of course, hugasan ninyo. Ako, tinatanggal ko talaga yung magkabilang gilid and also mas maganda nga kung tanggalin na lang ninyo yung mismong leaf. And also, pwede rin na yung mismong gel or yung i-scoop nyo lang yung aloe vera gel and then pwede nyong i-blender. Pero dito hindi ko i-blender kasi naisip ko paano yung mga walang blender. Kaya ito yung ginawa ko na hindi nyo kakailanganin ng blender. Isang direkta and yung isa is kinadkad ko lang at kinuha yung aloe vera gel. So ito na mga beshies, ipapakita ko na sa inyo kung paano ko siya ginagamit at ang naging effect niya sa akin.
Guys, ito na yung aking aloe vera leaf. Ang laki, no? Nakakaloka. So, nilagay ko siya sa ref kasi hindi ko agad siya nagamit. So, kailangan hugasan ko siya ulit. Pero nahugasan na to nung kinuha namin. Natanggal na yung dagta. Meron kasi siyang parang dagta na kailangan pag una yung kinuha, mawala yon. Kailangan tanggalin muna yon. So, ito malinis na talaga siya bago ko pa ulit hinugasan ngayon. And yan, syempre tatanggalin nyo yung sides. Siya guys, and then ikakat ko siya dito para mas lumabas yung katas. Ayan. Ito yung gagamitin ko para sa scalp. Ito ay hello mga beshies, as you can see, ayan yung hair ko. Sinuklay ko na yan, partida, pero sobrang dry niya. Ayan, sumasabit. Walang anek-anek, oh. Ayan, oh. Ayaw niyang makisama, suklayin ko muna. Kahiya naman sa inyo. Ayan, oh, ang lutong. Ayan. Matagal na rin kasi akong walang treatment talaga. Nakakatakot din talagang lumabas ngayon. So, ito muna, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung aloe vera na fresh. So, ayan siya guys. Ito yung gagamitin ko muna for my scalp. Kasi nag-aano talaga yung hair ko ngayon. Naglalagas. So, ito siya mga beshies. Alam niyo. And so, ayan siya guys. Hiniwa ko siya kanina, di ba? Pinakita ko siya sa inyo. And ayan yung ikakadkad ninyo sa inyong scalp. Lalo na kapag ka naglalagas rin. Kapag ka meron kayong dandruff. Siya, igaganyan nyo lang. And yan. Magsiserve din siya as para siyang conditioner. Ayan siya guys. And kunwari may dandruff kayo, ikadkad nyo lang talaga to kasi very helpful din siya sa dandruff. Yan siya. And dito sa area na to. And so guys, ito yung kinrush ko. Pero pwede nyo siyang i-blender ha. Ayan siya guys. Hiwa-hiwa ko lang gamit nga yung kutsilyo. And yan yung ilalagay ko sa aking hair. And i-massage nyo yung scalp ninyo para mas ma-absorb din yung aloe vera gel. Ibababad ko siya sa aking hair for 30 minutes. Actually, kung pwede kayo ng 1 hour, okay lang naman to. 30 minutes lang. And babanlawan ko na siya. And then lalagyan ko ng conditioner. It depends sa inyo kung ano yung conditioner na gusto ninyo. So, let us see kung magkakaroon ba ng pagbabago. Ngayon, yan yung naging result niya. Hindi ko yan pinlansya ha. Super duper love it. Ayan, wala akong makeup. Mumula pa yata ang aking face. Ayan siya. So, nakatulong talaga siya. Mukha nang walang kabuhay-buhay yung hair ko. Pero ayan na siya ngayon. And yan. So, yun lang mga beshies. I hope na nakatulong to sa inyo. Yung baby ko yun. Hello, baby! Ayaw naman niya magpakita kasi naglalaro. I hope na nakatulong to sa inyo. Kung may gusto kayong itanong sa akin, isuggest, or may feedback kayo kung nagamit nyo na to, please don't hesitate to comment down below para mabasa rin ng mga ibang viewers na naghahanap ng review nito. So again guys, thank you so much for watching my vlog and I really hope na healthy kayo and also be safe always. So again guys, thank you so much for watching my vlog and see you on my next vlog. Bye! There is so much